na magtatanong. We begin with June Lalin. June! Belated happy birthday! Where's June? Ayun. Hello. Yan. Yan, Direk, congratulations. Thank you, Direk. Yan. Pero, yan, Direk, ang tagal pala ng projects mo na ito, last year pa. Bakit po si Sue and si Rico Blanco po? One, before we considered Rico, it was really Sue talaga muna. So, based on the movies that she has done, at saka yung, alam naman natin kung gaano kagaling si Sue. Totoo, magaling na artista si Sue Ramirez. So, when we spoke to Sue, inisip namin talaga na parang, one, alam namin na kaya na yung pelikula. Two, nandun siya sa age bracket na yun. So, nung kinausap namin siya, of course, we were thinking of, tinatanong pa ka namin siya kung sino gusto niya ka-partner. Siya sabi, kahit sino, ganyan. So, we were giving names and all that. Until nga the name of Rico came, na parang one. Actually, si Keith ang nagano'n. Si Keith ang nag-suggest. Akala ko si Keith ang talagang Rico. Si Keith ang nag-suggest. And nung sinabi namin, oy, it's odd. It seems like an odd couple, pero pwede. You know? So, yun, that's how we came about it. So, that's why I think Rico, you've known this like siguro mga 9 months. Siguro mga nauna lang si Sue ng mga 3 months. Tapos si Rico na yung naging choice nga namin para dun sa guy. And then when we asked in June, Enrico, and pinakita namin yung script, and then nagustuhan naman din nila, so sabi ko, perfect. So, yun, that's why we started working on. We started working on the script. We asked them what else did they want to see in the movie, or as far as their characters are concerned, ano yung mga, kasi of course nowadays, me as a director, I want my actors to be collaborative. Gusto ko meron silang input kasi ako, as an actor, ganun ako. Nagtatanong ako sa director, pwede ba ganito, pwede ba ganyan. So I want them to be like that also. Kasi hindi naman ako ang gaganap sa role nila, sila. So I want them to be as comfortable as possible. So yeah. Yes. Yeah, Nakit. I would just add, actually, it was my mom who first suggested Rico Blanco to me and JP. And then when JP and I looked into it, it really made perfect sense. So I became the messenger. I told Eric, and honestly, I think they just wanted me to be the one to talk to Tita June also, if we can work with Rico. But ever since the name popped up, we just couldn't get it out of our heads, and it just seemed perfect, especially when we look at him and Sue. Even though they did work together before, it just felt right. Yeah, thank you. And to Sue, tama no, trentahin ka dito sa movie. And, Yes po. Gusto mong magka-baby, kaya Tama you'll po. do everything, di ba? Correct. Oo. Pero in real life, you're turning 30 sa This July. year, yes. Oo. So, This year. ganun din ba? Nag-iisip ka na rin magka-baby? May project baby ka na ba? Yun nga, like I said, matagal ko na siyang gusto mangyari for me. Parang, sabi nga nila, pag tinatanong ako, ano bang gusto ko pang mangyari sa buhay ko, parang nagawa ko na lahat, ang dami ko nang nagawa, pero gusto ko maging nanay. Gusto ko maging nanay na katulad ng nanay ko. Yun yung lagi kong sinasabi. But, yun nga, inevitable yung ticking time bomb na pagiging isang babae. Kailangan na siyang kilos at galaw, no, soon. Kung gusto natin may mangyari at may mabuong bata. Pero well, right now, I'm still busy working. Yeah. Pero kung ibibigay sa akin, why not? Yeah. I Pero will. ikaw yung type na okay lang sa'yo kahit hindi muna kayo magpakasal. Oo naman, ako, Magka-baby. ang hahanapin mo rin in a partner, well, hindi ako katulad ni Sandy. Dati, naisip ko yun na baka kahit walang partner, baka kaya ko. Pero ngayon, mas, siguro depende sa kung sinong partner mo. At the moment. Makikita mo rin talaga yun at saka mas mabubukas pa yung isip at saka yung puso mo dun sa possibility na, wow, maybe nga, I can still form a beautiful family. Alam mo yun na. Pero if not, I think, yun nga, pipiliin mo pa rin yung tao na alam mo na kahit maghiwalay kayo o
kayong hindi pagkakasunduan, dapat medyo may certainty ka din dun sa person that you want to do it with. Talaga. Kaya si Sandy, grabe na lang din yung screening niya kay Nico. Tinanong na yung mga sakit sa pamilya. Well, hindi naman ako umabot sa anong sakit sa pamilya niyo, di ba? Hindi naman ganun. Pero ako, yung core talaga ng tao, yung hinahanap ko. Yung alam ko magiging mabuting tatay ito sa mga anak ko. Kahit na hindi kami mag-workout as a couple. Yeah. Yun, malaking factor yun. Yeah, but we all knew na may love ka, syempre. So, sa kanya mo na gusto magkaanak, kay Dominic. Why not? Sana Yeah. ako yung bibigay, di ba? Yeah. I think Dominic will be a very, very good father in the Yeah. future if he does want to have kids. Okay, Rico, yan, congrats kasi sa trailer, no, talagang million views ka agad, ang bongga. Oo, ang dami nakagusto ng Project Baby. Anong naging reaction mo? Yung million views ka agad, tapos yun, puro positive yung feedback. Salamat po sa tanong. Sinasabi ko kay Sue, kinakabahan ako dito eh. Mas kabado pa ako dito kaysa pagka meron ako, let's say, major concert or malaking music event. Kasi po, as you all know, bihira ko pong gawin to and I feel minsan di ko alam kung totoo ba nangyayari that at this point in my life, ngayon pa ako magkakaroon ng lead role in a regal movie. It's like this morning ginagano ko po yung sarili ko kasi I can't believe all of this is happening. So when you said yun na millions of views yung trailer, it's just unbelievable to me. I've done so many things in my career that I'm so grateful for. Maraming nalagpas-lagpasan na po lahat ng dreams ko eh. Ito po, I'll be honest, hindi ko po to dreaming at all. Tapos nangyayari sa So, I'm just filled with so much gratitude po. Pero syempre, may mga ginawa ka na rin movie projects before, di ba? Hindi naman to yung first, di ba? Opo. Yun nga po eh. Usually, I'll be given very strong roles. Pero hindi po yung ganito po na, ano ba sabihin ko? Parang leading man, ganun. This is kind of, I didn't expect this. Yeah. I will always be given parang actors roles, yung mga characters na, medyo edgy or Pero ito po, so I'm very thankful po sa tiwala, Direk Eric, Sir Keith, and everyone. Yeah, at least kinabahan ka, natakot ka for the movie. Opo. Akala ko pa naman sasabihin mo natakot ka dahil may press con, baka matanong ka sa ex mo. Kasama po yung sa press con po, bihira po na ako mag-press con. So, opo, mga more than a decade na po yata yung last press con. Ayoko lang po magsalita ng yung magkamali. Kaya po may konting kami. So, kinakabahan ka sa mga, including this, the press con. Hindi man kabado, pero hindi po ako ganun ka-familiar po kasi. Yeah, okay. So, and I know that you are all also wanting to do your jobs right, the best way. And I have such high respect po sa inyo because the industry, actually, we work together para, mag-stay afloat yung industry. I know these are the best of times for the industry, so I have such high respect for you and others. Yeah. Ayoko lang po magkamali. Ang ganda lang sinabi mo, kaya mahiya ako magtanong about Maris. Direk, ikaw na lang. Direk, babalik ko sa iyo. Ayan. Direk, yan. Silang lahat, first choice niya talaga nila Miss Rosel, nila Kid. First choice ba daw si Sue? Lahat sila. Si Sue and yung the other Yes, yeah. Well, of course, meron yung mga pinagpilian. So, syempre, mga when we were casting, kasi alam ko merong naisip namin kung sino yung mga bagay. meron kang ibang inopera for dun sa ibang role. Meron. Pero sa huwag na natin banggitin. Meron. Pero happy ka sa kanya. Dahil parang, Happy ako sa ang galing niya dito kahit hindi siya totoong bading, di ba? Sino si Matt? Ano
Mahusay si Alam ba Matt. ni Matt? Nakakatawa siya. Yeah, so happy ka kasi Yes. oo. Yes. Kasi Very happy with all of them. alam ko kasi may inoperan kang iba for that role, pero it's okay kasi For the role of Matt? Oo, di ba? Sino na? Oo, wag mo nang banggitin dali. O, ikaw kasi. Inopen mo kasi, Hindi ko Jun. na maalala eh. Oo, wag mo nang banggitin. Oo. Pero ang galing niya, di ba? Oo. Pero yun nga, masasabi ko about the trailer. Kaya ang daming, yung iba umulit-ulit, yung iba naging interesado. Kasi ang ganda nga ng feedback, di ba? Ang bongga direct, di ba? Pero eto kailangan kong tanongin, kasi baka magalit sa akin si Miss Rosel. Actually, ako nga, nitanong ko si Ryan Gosling para sa role ni Matt, pero... Wow, siya pala yun. Oo, pero sabi niya, kaya naman namin yung TF niya, pero may Project Hail Mary, so hindi na ako. Project Baby kay Matt. Yeah, ang bongga. Naalala ko na, June. Naalala Ako ko mo lang sabihin direct. Yan, Eh, syempre alam na Hindi alam naman ko. din siya kasi pwede. Oo. Anyways, dito sa movie, there's a new regal baby, ang bongga. Jaycil Salinas, yan. Jaycil, you're the newest regal baby. Alam mo, pagkausap ko sila Rosel, no, talagang grabe, pinupuri ka nila. Oo. Thank you so much po, Miss Rosel and Sir Kid. Oo, yan. Pero yun, Jaycil, yun, as a newest regal baby, what can you offer? As a new legal baby, what can I offer po? Siguro po, my my courage po and yung aking, I don't know what word po. Sorry. Yes, determination po to become a good actor. And so far naman po, I think I'm doing good naman po. And sa mga cast din po kasi, I'm very grateful po na sila po yung nakasama ko kasi sila din po yung mas nag-inspire po sa akin to be a great actor. Yan. Alam mo kung nung 80s or 90s tayo, tatanong ko sa answer kung ready ka na to wear the magic camisole at Mother Lily. Oh. Pero I'm sure you don't know what's a magic camisole or camisole is. Pero, yan. Oo, yan. Ito, tatanungin ko, ito pa, isa pa. Last na June, we need to move to the next ano. Tinext ako ni Miss Rosel, Ah. pinapatanong niya. Okay. So, kailangan ko sundin. Tan Perez, yung, regal baby ka rin? Tan? Tama? Kasi, yan. Yes po. Yan, ang bongga, no? Wala po ba sinabi si Miss Rosel na magaling din po? Ay, hindi ko, Ay! hindi ko niya pinuri, sorry. Kasi, Baka mamaya pa lang. Baka mamaya. actually, ang text niya nga sa akin, eh. Ito, sabi niya, ay, sorry, regal baby rin pala si Tan Perez, naalala niya bigla. O, talaga. Pero yung Tan, you came from pageantry, no? Yes, po. Sa world of pageantry, di ba? Oo. Siyempre, may intriga ang pageant world, di ba? Pero mas may intriga ang showbiz. Are you ready? And anong pwede mong patunayan para or ipagmalaki para sabihin tama lang ang decision ng mag-inang Kid and Rosel Monteverde to get you as one of the newest regal babies? Yes, so tanong kung ready na ako. Kind of, kasi kahit pa paano naman nakaranas na ako mabas. So feeling ko medyo ready na rin ako sa criticisms, I guess. Pero to prove myself with Miss Rosel and Sir Keith, actually, meron nga silang bagong binigay sa akin na role for another project, which I'm really grateful talaga. So I guess what I can give them back is my passion, my dedication, my hard work, because I'm a really goal-oriented person. But talagang pag may ginawa ako, gusto ko, ibibigay ko palagi yung best ko. And this time, I'll prove to them na tama yung decision nila because I'll really work hard for this book. Yeah, thank you, Tan. Thank you, MG. Thank you, June. We go to Goldwyn. Okay, ang tanong ko is for Charut and Alex. So, kasi kilala kayo for your wit and humorous content, di ba? At usually, kayo yung nag-iisip, I assume, ng mga material, kayo nagsusulat, so kayo lahat. But this time, you have a script to follow. May character na kailangan panindigan. Charut, Dr. Galito, si Alex, mabuting kaibigan. Is that a challenge? Or napaghihiwalay niyo ba ang katauhan ninyo sa mga roles na yan? Or
na pagsasama nyo para makapagbigay pa rin ng aliw. Galingan niyo yung sagot kasi nakadepende sa inyo ang stars. Kaya, malayo po talaga si Goldwyn. Wala po kayo picture doon, ha? Nakita ko na kayo. Ako po, nakakatawa po to kasi parang nung tinatanong po sa akin yung sa role, ang una ko po tanong, iiyak po ba dyan? Kasi pag sinabi pong may iiyak po, magtanong po agad ako. Kasi baka po magmukha po talaga akong tama po dun. Pero nung sinabi po, hindi, ano to, light naman yung role mo dito, pero professional. Tapos nung nabanggit na Direk Eric yung magde-direct, nag-okay agad ako kasi si Direk Eric ay nakasama ko na po sa gag show. So alam ko, hindi po ako mababanggit ni Direk Eric kung may gagawin po na mukhang di ko naman kaya. So, ayun po. Masaya po ako dito, pero yung role ko po, kayo na po mag-judge kung paano po ako magiging doktora dito. Alright. Wala bang sample? How did you introduce yourself as a doctor? Wala po kasi akong white coat ngayon. Okay. Pero Kailangan yun. yun na po nagpapadoktora sa akin doon pag naka-coat na po ako. Ayun na po yung difference. Thank you, Charut. Alex. Thank you, Goldwyn. 5 out of 5 yung question mo. Pero ang kagandahan ng role na bilang comedian din naman talaga ako, bukod dun sa pelikula, sanay din ako sa comedy. Ang maganda, nakakalimutan natin na yung director namin is the son of the comedy king. So, ang kagandahan din doon, very maalalay. Nag-collaborative, parang, Alex, anong gusto mong i-ano natin? O kaya magdadagdag siya ng mga ideas. Kasi iba rin yung ikaw yung umaakit, tapos iba rin yung nakakakita sa labas. Tapos magsasabi, tapos we will agree. Minsan magdadagdag siya, Alex, dagdagan mo nga ng ganito para mas okay. And then we do trial and error. So, yung pagiging comedian ko, pagka-artista, naikinig ako sa director. Buti na lang yung director namin is also collaborative sa mga nangyayari. So it was a very fun and humbling experience also to work with a comedic director. Yeah. And then, tsaka, one thing I like working with Charut, and of course, I love, na-prove ko na okay sila lahat katrabaho. Pero si Charut kasi, nakatrabaho ko na ng matagal, at ibang klase din kasi humirit din. Talagang minsan may mga punch na talagang, magugulan ka lang. And then, of course, Alex, bawat take namin, iba yung ginagawa. Kaya sabi ko, na somehow reminds me of my dad. Kasi my dad is like that. Pagka take one, maski tanungin nyo yung mga, hindi nyo na sila matatanong kasi nasa, yung mga dati mga taga-Sampaguita, wala nang makakasagot din. Meron pa rin namang iba, pero usually yung mga kamukha ni sila Tita Susan, sila Tita Gloria, pag nakaka-eksena daw nila yung daddy ko, hindi sila, parati silang tumatawa kasi pag nag-take one, iba yung sasabihin, matatawa sila. Pag nag-take two, siseryosohin nila, iba na naman yung sasabihin. So natatawa na naman sila, kaya hindi sila matapos-tapos. Si Alex ganon. Kaya pagka Alex, ano bang gusto mong sabihin? Sige, take pa tayo ng isa pa. Hindi, comedy movie kasi direct, gusto ko masaya din sa set. Off-cam and on-cam, gusto namin masaya. Kasi medyo, siyempre pagod, maraming mga gabi na. So, mas nakakatuwa yung mga off-cam namin. Lalo na si Ara po na tatay-tahimik lang dyan. Baliw ho yan pagka-pack up na. Baliw po yan pag-pack up na. Oo, saya niya, nagpa-spaghetti yan, tapos yan, nag-spaghetti, tapos kinabatan iso ng pancit canton. Pack up na nga, hindi pa umaalis eh. Oo, pack up na hindi pa umaalis kasi basta masaya. Paano na-handle ni Rico yung mga patawa mo? Rico, paano mo na-handle yun? Actually, makulit din kasi ako sa totoong buhay. Okay. Pero dahil sa eksena, si Migo has to be a certain way para mag-land po yung mga lines. So, pinipigilan ko pong sumagot kay Alex. Yun po. Ganun po nangyayari. Buti hindi ka nawawala sa camera. May may problema lang kami doon sa kakadaldal namin nila Rico doon sa, kami doon, background lang kami sa isang wedding Kakadaldal namin, pinatawag ako ngayon sa dubbing. Kailangan ko i-dub lahat Hindi ko na matandaan. Sa mga gusto yung artista po pagiging mahirap ang dubbing po mahirap pag madaldal ka. Nakagano ka sa dubbing. Hindi ko na alam kung sinasabi namin dyan ni Rico. Wala po sa script yung mga pinag-uusapan namin. Wala pa silang mic. Wala silang mic. Kasi muna si Direk, tinututo ko kami ng yun, tinawag ko dubbing. Sa oras kalahati ako sa dubbing. Daldal ka, hindi mag-dubbing ka. Alright, Goldwyn.
last question. Para kay... Ay, happy ka ba? 5 out of 5 ang sagot? Titingnan mo pa. Okay, tama. Okay, next question. Para kay Matt, Ara, Jazz, Yasser, and Fan. What this project means to you, no? In relation to your role, at saka sa overall movie, introspect, what this project means to you?